Talang sinuspindi ni Senadora Grace Poe ang pagdinig naman ng Senado ngayong araw sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para matugunan ang problema ng malalang traffic. Wala pa raw kasing nakahandang plano ang Department of Transportation para rito. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Senadora Grace Poe. Magandang tanghali po sa inyo, Senadora. Si Connie Season po ito. Hi, magandang tanghali Connie at Rafi at sa lahat na nakikinig. Magandang tanghali po. Ano pong inaasahan natin sana na maisumiti sana ng Department of Transportation at nasuspindi ho ngayon itong pagdinig? Humingi kasi nung huling hearing natin, humingi sila ng palugit ng mga dalawang linggo. Ngayon, Connie, pareho tayo, may mga anak, sawang-sawa na rin tayo sa traffic. Marami na talagang galit. At ako naman, at gusto natin talaga tulungan ang administrasyon na ito na magkaroon na ng solusyon para dito sa agarang panahon. Kaya lang, hindi naman natin maibibigay yung kapangyarihan ng emergency powers hanggat hindi natin alam kung ano magiging saklaw nito, ano ba ang kanilang mga proyekto. Reasonable naman yung hiningi nilang oras. Sa ngayon, ang gagawin natin para hindi naman masayang din ang oras, ay bumubuo kami ng mga sectoral technical meetings kasama ang iba't ibang mga grupo. Halimbawa, sabihin natin itong araw na to mga bus. Sa susunod na araw naman, yung mga cyclists, sa susunod naman yung mga sa jeep. Kasi at least yung maliliit na technical meetings, mas mapagtutuunan mo ng pansin ang mga partikular na pangangailangan ng bawat sektor. At yan naman na makukuha naming impormasyon kung ano yung kanilang mga suggested solutions o kaya yung mga wish list nila o sa tingin nila yung malalaking problema. Pwede namin pagsamasamahin yan at ibigay rin sa DOTR para yan naman may incorporate sa kanilang mga plano. Kasi ang nangyayari minsan, Connie, sa isang hearing, nasasayang lang ang oras natin pag wala naman talagang katuturan yung pinag-uusapan. Tapos yung iba puro salita lang talaga ng rhetorics. Kung baga sabihin na natin, nagpapakitang gilas pero wala naman laman talaga yung sinasabi. Kaya at least ito nakatutok, mas maliit ng grupo, mas meron tayong may bibigay na solusyon. Ano po ang hiniling nyo sa kanila, particularly for the next hearing? Anong kailangan nilang ma-provide po sa inyo ng mga dokumento o plano o solusyon? Alam mo, kami naman talaga ay reasonable rin . Gusto namin sila bigyan ng mas malaking pagkakataon na kahit hindi naman lahat ng detalye, basta ano ba ang malalaking plano ninyo? Kunyari, sabihin nila, magdadagdag kami ng tulay sa lugar na ito, maglalagay kami ng isa pang linya ng MRT or LRT. Sa Cebu naman, itong gagawin natin, bus rapid transit, kung ano man ang mga plano nila para alam natin kung ano magiging saklaw dapat ng emergency powers. So the last time po, I remember you already mentioned that to them. So in other words, sa ngayon, wala pa rin po itong mga nakalatag na ito. Sa ngayon, wala pa. The last hearing, hindi nila nabanggit kung ano-ano ba yung mga particular na kailangan nila. Ngayon, sabi ko naman, sayang naman ang oras natin na sa mga hearing na yun, na wala naman talaga tayong pagdidebatihan kung anong magiging lawak nitong emergency powers. Yun naman ang dahilan kung bakit may hearing tayo. Ang kailangan nila talaga ay umupo at pag-isipan kung ano yung susumiti nila. Pero siguro, Connie, ang isa pa kasi namin nais buuin ay magkaroon din ng isang hearing kasama ang mga mayor dito sa NCR at sa iba't ibang lugar pa. Siyempre, dahil nga marami yan, may mga iba na baka hindi makarating. Sayang din ang pagdinig. Kailangan nandun silang lahat o ang isang vice mayor man nila or representative para hindi nila sabihin, ba't hindi ninyo kami kinonsulta? Right. Ang problema ay ganito, ganyan. Kaya, yung mga tinatawag natin tao dito sa mga pagdinig na ito, napakarami talaga ng mga grupo at lahat sila ay busy rin sa kanilang trabaho. Kaya kino-coordinate namin yung tamang schedule para walang excuse at sila ay dapat makarating. At si Secretary Tugade naman, nung umpisa sabi ko, Secretary, there might be some hearings that we don't require presence, but going forward, nakita naman natin na nung nakaraang hearing, pag wala doon ang mismong kalihim, wala silang pwedeng maging konkretong kasagutan na meron talagang otoridad. Kaya kailangan din talaga kasama si Secretary Tugade sa mga susunod na pagdinig.
Ma'am, balikan ko lang po yung naging hearing sa mga bus terminals o yung mga bus po. Paano ho ang magiging takbo na after nung hearing po natin? Meron na ho bang mas malinaw na plano? Yun nga iniintay natin. Unang-una, kailangan pa nila bumili ng lupain dyan sa may north na magiging intermodal. Pag sinabing intermodal, Connie, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, dapat ang binababaan ninyong mga terminal ng bus sa labas ng Metro Manila, dapat meron ng connection dyan para sa train, meron na dapat para sa jeep, meron din dapat para sa metro buses. Ang problema kasi, Connie, di ba, pag galing sa probinsya, marami tayong mga biyaherong mga magsasaka o mga nagtitinda. Yung mga dala-dala nilang basket o kaing-kaing, pag bumaba sila ng bus dyan sa yung Southwest Terminal, dyan sa may Parañaque, galing sa mga Cavite and Laguna, hindi nila pwedeng isakayan sa mga metro buses. So, anong nangyayari, sila ay kailangan pang umupa ng private na sasakyan, taxi o ano paman, para dali niya. Mas nagiging mahal para sa kanila, nagiging mahal para sa mga bumibili. Kaya kung meron ng mga ibang mapapaglipatan, halimbawa jeep o kung anumang mga ibang sasakyan, mas na magiging maayos hindi lamang para sa iilan ng mga biyahero, kundi pa rin para dun sa mga nagtitinda rin sa iba't ibang lugar. Lahat yan, hindi pwedeng sabihin, magtatayo lang kami ng isang bus terminal. O may bus terminal nga, ano naman ang connection ng mga tao na kailangan ng bimahe papuntang Metro Manila, kulang ang mga sasakyan. Kaya nga, hindi pwedeng tingi-tingi ang kanilang pagbigay ng plano. Kailangan maayos at kailangan may deadline. Dahil ayaw natin na sabihin, magpapagawa kami ng napakagandang train, ganito, ganyan. Pero kailan matatapos yan? Dahil ang tagal na rin natin naghihintay. Para kung hindi matapos nung ganong takdang panahon, masisingil natin sila talaga. Parang it seems kasi, ma'am, sinasabi nga ng ilan na parang ang pagbibigay lamang ng emergency powers daw ang makapagpapaayos at makakapagpabilis lahat ng mga kinakailangan para maayos itong problema natin sa trapiko. What are your reactions? What is your reaction on this, ma'am? Makakatulong yan sa ibang paraan. Halimbawa, Connie, kailangan bumili ng lupa ang gobyerno, kailangan sabihin doon sa may-ari, alisin ninyo yung mga utilities at poste ninyo dyan kasi sasagasaan niya ng riles o kung ano man. Hindi sila pwede masyadong umangal dahil nga may emergency powers. Tapos pagdating sa pagbili ng mga kagamitan o mga kailangan, mas mabilis ang procurement process dahil yung ibang mga requirements ng COA pwede nang ipagpaliban muna. Pero, hindi naman natin pwedeng sabihin, ito, bibigay namin sa inyo absolute power kahit anong gawin ninyo. Kailangan malaman natin, emergency powers para saan? Mas para detalyado. palawakin ng kalsada, magkaroon ng mas maraming train, ano ba ang magiging kasama dito? So mukhang matatagalan po ho. Meron na ho ba tayo nakaschedule na susunod na hearing, ma'am? Siguro within 2 weeks, yun kasi hinihingi nila. Pero in the meantime, tuloy-tuloy yung mga meeting natin sa iba't ibang grupo. Pero gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, ang Senado pa lang talaga ngayon ang nagtatrabaho ukol dito sa emergency hearing sapagkat hinihintay pa rin natin yung Kongreso na kumilos. Isa yon. At alam naman natin, hindi papasay ang emergency powers na yan kahit na pumasa na sa Senado kung wala pa rin ang aming counterpart sa Kongreso. Pangalawa, kami nung sinabihan na kailangan ng emergency powers, agaran kaming tumawag ng hearing at sinabi ko, kami ay bukas dyan dahil galit na tayo lahat sa traffic. Ang problema, yung mismong mag-i-implementa ng emergency powers, yung DOTR, wala pang plano kung paano nga nila susolusyonan ang traffic. So parang humihingi sila ng isang kapangyarihan na hindi pa nila alam kung saan gagamitin. Yun ang malabo doon. Kami ho ay, syempre susubukan din po namin kunin ang kanilang ring pahayag at makikibalita po kami sa inyong muli, Senator Grace Poe, ukol po rin po dito. Okay, thanks, Connie. Marami pong salamat sa inyong oras. Yan ang po naman Salamat si din po. Senator Grace Poe.